Philippines, please welcome Joey Babyface Canoy! WBA, WBO, minimum weight champion of the world, Pupilo Oscar Valienzo! Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Mga idol, isa na namang Pinoy warrior ang susubok sumakop sa mundo ng boxing. Mula sa General Santos City, ang baluarte ni Manny Pacquiao, narito ang isa sa mga pinakadelikadong mandirigma ng Pilipinas ngayon. Si Joey, the Babyface Canoy, may 25 panalo at 15 knockout sa kanyang record. At kasalukuyang naglalakbay sa 8 sunod-sunod na tagumpay. Dahil sa kanyang husay, unti-unti na siyang nakikilala bilang isa sa pinakamalalakas na contender sa light flyweight division. Pero ngayong June 21, 26, isang malaking laban ang kanyang haharapin. Sa kabilang sulok ay si Oscar Collazo, ang walang talong kampeon ng Puerto Rico. Hawak ang WBO, WBA at the Ring World titles. May 14 na panalo at 11 knockout. Hindi ito madaling laban kung saan si Collazo ay 3 Pilipino na ang kanyang napabagsak. Kaya ngayon gustong-gusto niyang gawing pang-apat si Joey Canoy, ngunit hindi basta-basta ang ating kababayan. Balikan natin ang laban na nagpayanig sa Japan at nagpatunay na kaya niyang sirain ang plano ng kahit sinong hometown champion. Hinarap niya ang Japanese champion na si Kenichi Horikawa para sa Oriental and Pacific Boxing Federation light flyweight title sa Osaka, Japan. Marami ang nag-isip na isa lamang siyang bisita sa laban. Marami ang umaasang mananalo ang kanilang pambato. Bago yan, pa-like at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Sa unang mga round, maingat ang dalawang mandirigma. Pero habang tumatagal ang laban, unti-unting lumilitaw ang tikas at tapang ni Canoy. Sa bawat palitan ng suntok, mas lalong lumalakas ang kumpiyansa ng Pinoy. Pilit siyang sinusubukang pahintuin ni Horikawa. Round 3, sumugod si Horikawa. Ngunit sa bawat atake ng Hapon, may katumbas na sagot ang ating kababayan. Galaw! Round 4, sigawan ang mga Japanese fans pag tumama ang kanilang champion, ngunit hindi na tinag dito ang Pinoy na si Canoy.
Sa kalagitnaan ng laban, ramdam ni Kanoy na delikado ito na umabot pa sa scorecards. Plano ng kanyang kampo na dapat pabagsakin ang kalaban upang makaiwas sa dayaan. Hanggang sa dumating ang ikapitong round, dito na ginulantang ni Kanoy ang buong Japan. At sa huli, mula sa isang mabilis at malinis na combination, sa gitna ng palitan, isang napakabilis na combination ang tumama ng malinis. Pumagsak ang Japanese champion. Tahimik ang arena, nagulat ang mga fans, at hindi na muling nakabangon si Horikawa. Technical knockout sa harap ni Naoya Inoue at inangkin ni Kanoy ang OPBF title. Sa inyong palagay, kaya ba ni Kanoy mag-world champion? I-komento ang inyong prediction at isama ang inyong lugar para malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy sa laban ni Kanoy kontra Collazo sa Amerika. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.